So for today's vlog naman, continuation ito ng series natin about SSS benefits. SSS funeral benefits naman tayo. Itong SSS funeral benefit ay isang cash benefit na ibinibigay para sa taong nagbayad ng expenses ng namatay na SSS member. Ano ang qualifying conditions para maka-avail nito? Dapat meron kang at least 1 monthly contribution. Simula October 20, 2023, meron na lamang 10 taon na prescriptive period para ma-file itong SSS funeral benefit. Okay, anong ibig sabihin nito? Kapag 2013 halimbawa namatay si SSS member, hindi na siya pwedeng i-file ngayong 2024 kasi nga tapos na yung 10-year prescriptive period. Magkano ang makukuha mong SSS funeral benefit kung ikaw ay may less than 36 months na contribution? Makakakuha ka ng fixed amount na 12,000 pesos. Pero kung ang contribution naman ng namatay ng member ay at least 36 months, meron siyang makukuha na between 20,000 pesos up to 60,000 pesos as maximum amount ng funeral benefits. So bakit from 20,000 to 60,000 pesos? Bakit may range? Kasi depende ngayon kung ilan yung monthly contributions mo. Pero kung at least 36 months ang monthly contribution mo, ang minimum mong makukuha ay 20,000 pesos. So paano nga ba nakukuha ang computation ng SS funeral benefit? Yun ang inyo pong number of contributions, i-multiply nyo sa inyong monthly salary credit, multiplied by 0.5% plus 20,000. Okay? Pero yung computation na yon ay hindi dapat sumobra sa 60,000 pesos. So halimbawa, ang na-compute na funeral benefit ay 70,000, 60K pa rin yung maximum na ibibigay. Iyan ay ayon sa SSS Circular Number 2023-009. So, paano mag-file nito? Pwede po siyang personal filing para sa mga hindi SSS members, and pwede naman po siyang online filing para sa mga SSS members through my.sss account. For personal filing, magsasubmit lang po kayo ng funeral benefit claim application form and ibibigay nyo lang yung mga supporting documents. Ngayon, ano-ano ba yung mga supporting documents? Kailangan lamang pong mag-submit ni claimant ng 2 valid IDs. Kailangan din pong magdala ng proof ng SSS membership ni deceased member or nung namatay, kagaya ng kanyang valid SSS ID card, SSS E4 form, employment record, kagaya ng payslip or company ID, and certification na naibigay ng SSS na may members SSS number. Kailangan rin ng kopya ng death certificate ng namatay and proof ng funeral expenses na binayaran ni claimant. Dadalhin lamang po yung original copies nito for verification purposes doon sa photocopy. Yung requirements naman para sa electronic filing ay same lang sa personal filing maliban dun sa IDs, valid IDs ng claimants. Hindi na kailangang i-upload yon. Ang i-upload lang ay yung proof ng SSS number ni deceased and then yung kanyang employment certificate or payslip, and then yung kanyang death certificate, and then yung proof ng funeral expenses ni claimant. Now, meron din tayong tinatawag na EC funeral benefits. Ano naman po ito? Well, ito po yung ibinibigay na cash benefits para sa namatay na work-related yung cause of death. So, sino po ang pwedeng makapag-claim ng EC funeral benefit? Number 1 po sa list ng priority or sa order of priority, ang legitimate spouse. Ibig sabihin, si legal wife. Ngayon, kung walang legal wife, legitimate child na siyang nagbayad ng funeral expenses. Or, kung sino man yung tao na nagbayad sa kanyang funeral expenses. Yun yung last order of priority.
Magkano ang amount ng EC Funeral Benefit? Under Executive Order number 33, Series of 2017, itinaas po ito from 20,000 to 30,000 pesos na.